So ngayon po, let's give more time sa mensahe po ng Panginoon. At iwasan po natin yung tumayo. And let's focus sa mensahe po ng Panginoon. Ngayon, yung ating pong speaker ay bago ko lang po siyang nakilala last February. At alam ko po, hindi aksidente na ma-meet ko po si Pastor Aliego. Sinundo ko po yung kabatchmate ko, son-in-law po ni Pastor Art, dito po sa Robinson's Antipolo. And then, kasama po yung ating pong tagapagsalita ngayon pong, nung time po na yon. And from that time, ay simula na po yung aming pong friendship, yung parang masasabi ko po, mentor, masasabi ko po, siya po ay parang mentor sa akin sa ministry. At siya po ay kapitbahay lang po natin. Nakabili po sila ng property dito po sa Barangay de la Paz. Tayo po ay Barangay San Roque. Nakabili po sila ng property dyan sa Hinulugang Taktak. Amen? Commercial area po yan. Yan po ay grace ng Panginoon. At yung ating pong tagapagsalita, one thing na na-observe ko sa kanya, mahal niya po ang misyon. Mahal niya po ang misyon. At dahil po sa kanya, kaya po kami nakapunta sa mga tribes ng mga mangyan, ng mga dumagat during our college and professional fellowship. And salamat po dahil alam ko po, hindi po aksidente ng Panginoon na tayo po ay merong tagapagsalita ngayon. And we will hear from Pastor Joffrey Aliego ng Hillside Bible Baptist Church dito po sa Sumulong. Tanggalin ko lang ho ito. Una po sa lahat ay Pastor, thank you so much po sa imbitasyon. Kami ho ni Pastor Mikey po ay nagkita doon po sa manugang po ni Pastor Art, aming pong kuya sa ministeryo. Doon kami po nagkita sa Papay ito sa Robinson, sapagkat naging speaker po ng church ng young people po yung pong si Pastor Dave. Natawa nga po ako noon, Pastor, kasi yung aming tema po talagang temang pangkabataan, diba? Okay, mahal ka ng Diyos, kung ayaw mo, huwag mo. Tawa ng tawa si Pastor Dave. Pastor, ba't ganito tema ninyo? Sabi ko, ibang klase kayong lugar na kalalagyan ko. Doon po, nagtagpo kami. At may time po na papunta po ako sa Santa Ines, Tanay. Bibihira po ang pwedeng pumasok po dyan. That place is reserved forest po ng DNR. Pero ang dami pong dumagat ho dyan na kung saan ay nangangailangan po ng salita ng Diyos. Actually, napumunta kami ni Pastor Dave, nila Pastor Mikey, hinarang kami. Hinarang po kami doon. By the grace of God, nakalusot po kami. At salamat po sa Panginoon. Okay? Sabi ko nga po, kanina po, ako tatanungin niyo po, mas malawak po ang inyong karanasan sa misyon. Kayo mga missionaries sa iba't ibang lugar at mga tatay at kuya na po namin sa gawain. Salamat po sa inyo pong labor and love in the ministry. Nung nakaraan lang po ay meron po akong nakausap po na isa pong missionaries at actually hindi ko po alam, tayo hong mga church pastors, parang wala na tayong time tumayo sa ating mga pulpit sa dami po ng mga missionaries na naglalambing na mahamon po yung ating pong mga member ng church when it come in mission. Okay? So ngayon po, salamat po sa tiwala. Salamat po sa panalangin. Kayo naman yung pastor po na artista. Sabi ko na nga po sa inyo na tayo pong mga pastor pwede po kayo mag-artista. Tayo pastor. Diba? Kaso lang
tayo po yung pakain ho sa buhaya. Ano po? At pambala sa kanyon. Okay? So, what we thank God, ano ho, sa gawain po ng Panginoon na pinagkatiwala po sa atin ng Diyos, mga kapatid. At ang inyo pong team ay Sandingport Laborers, mga kapatid. Alam niyo po, bago po tayo magpatuloy, two important things about mission. Una po, in general, yung binabanggit po na insurgency. Yung needs po ng mission. Okay? The second one, the essential in mission. Diba? Kasi, totoo lang po, close and open quotes natin, minsan iba na kasi minsan ang tingin ng mga tao sa salitang misyon, mga kapatid. At ako po, andyan po ang Pastor Art. Dati po, hindi naman po ako talagang tawag doon na ang trabaho ko dati ho, taga-hugas lang po ng sasakyan. Dala mo po ng Kuya Art yan. Kasi mga kuya po namin sa ministry yan. Pag dumarating po, taga-hugas ng sasakyan, at uutusan ka ng pastor, hugasan mo yon. Dumating yung mga pastor, taga-hugas po ko ng sasakyan. Inuutusan, at dumating yung time na hindi ko po alam, biyaya ng Diyos ang lahat. Bakit po nakatayo ngayon sa inyong harapan? Biyaya po ng Panginoon. Diba? Not may qualification o ano man ang trabaho natin, but all the grace of God. Bakit po tayo nandito sa harapan at ginagamit ng Panginoon? Ngayon tayo po ay may church na pinagpapastoran na hindi po ako ang pastor ng church. Si Kristo po yon. Pinatao lang po sa akin ng Diyos ang simbahan na yan. Diba? Kumbaga habang pinapatao po sa akin ng Panginoon, gagawin po yung lahat na magagawa ko na mabigyan po ng karangalan ang Diyos sa gawain ng Panginoon na pinagkatiwala po sa akin. At ito po ay Hillside Baptist Bible Church sa lugar po ng Peña Francia. Bago ko muna ho simulan, ay nag-preach po ako sa isang camp. Pastor, itong camp po na ito, kakaibang camp, Pastor. Camp ho ng mga tirador. For the first in my life, inimbitan pa ako mag-preach ho sa fraternity camp at ng Laacro, Taogama, lahat. Sabi ko doon sa kaibigan ko, ba't ako inimbitahan mo dyan? Mukha ba akong sanggano? Pero wala kang magagawa. Nag-preach po ako. And then, isang bagay lang po ang nagpagting ng puso ng isang founder po ng Black Metallica ng Antipolo. Ang pangalan po niya ay Sander Kit Villamayor, and he is my member in the church. Tirador po ito. Nag-preach po ako, sabi ko, ang tunay na siga, hindi yung pumapatay ng kapwa. Ang tunay na matapang, hindi yung nangapi ng kapwa, kundi yung taong sumunod at tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Alam, sinabihan po, sabi sa akin, Pastor, kung mahal mo ako, sundan mo ako. Nagting puso ko. Sabi ko, patusundan kita. Sundan mo ako kung mahal mo ako. Bago ko basahin na may ating pong text, sinundan ko siya. Dinala po niya ako sa isang lugar na tondo ng Antipolo. Mga kabataan sa edad ho na 14 years old. Iba-iba na po ang karanasan. At sabi sa akin, Pastor, ito yung church po. Donate po namin sa church. Alam niyo ano kung nakatayo? Imahe po ni Mama Mary. Mama nila. Kasi hindi ko na mama yun. Okay? Mama po nila. Okay? Kaya Mama Mary, ang tanong ko nga sa kanila, ba't mama mo ba yan? Ba't mama tawag mo dyan? Alam niyo, pinag-iba po sa amin, sa akin, pinag-iba. Muntik po akong patayin nung kapitbahay.
hahampasin po ako ng haligi. Sabi ko, ito ba, Panginoon, ang bigay mo sa aking lugar? Ang dami ko na pong church na pinanggalingan na sinimulan. Hindi ko dapat nandito ako. And Bishop Serrano, Bishop Bing Escropulo, Pastor Valencia, tinatawag po ako, ba't nandiyan ka? Para malaman niyo po yung ibig sabihin po ng mission. Ba't nandiyan ka? Sabi ko, hindi ko alam eh. Umalis ka dyan. May church dito sa Cavite. Sabi ni Pastor Bing Escropulo, pagpastor ka dun. Malaki ang support dun. Mahina ang 30,000 a month. Bira, palong-palo, Pastor. Sabi ko, pero hindi ko po alam kung bakit nandun po ako sa lugar na yan. Dumating po yung time na lalo maanting ang puso ko. Itong si Sander po, meron pong kinatagpuho na isang chin. Chin, yung nahiwa rito. Sabi sa akin, atin ka ng church. Sabi sa kanya, atin lang ako ng church nyo na Baptist na yan. Dito pa nagsimula ang lahat. Itong history po ng Hillside Baptist Bible Church. Pag binayaran mo ng buhay ang pagkalas mo sa gang. Kinausap po niya ako, Tay tawagan sa amin. Biyak po ang gulo ko. Bakit? Sasalubungin ko po yung truck ng RC. At bubuhayin po ko ng Diyos. Bagong tanggap sa Panginoon. Maragasa po yung truck ng RC hating gabi. Sinalubong po daw niya. Sinadsad siya. Biyak ang ulo. Pero binuhay ng Diyos. Yung isang gang, siya po ngayon ang aking musikero sa church. Ibang buhay ang ginawa. Talagang buwis buhay. Tapos kumakain kami ng aking may bahay. Sister Amy, ang aking may bahay. Love, tayo ka nga. Yan, may bahay ko po. Yan. Kumakain po kami. Ang sarap ng kain ko, Pastor. Yan. Buto-buto ng baboy. Binulungan ako ng isa. Tay, halika. Yung kinakain mo galing sa protection. Sabi ko, bakit? Galing sa palengke sa babayan. Sander pang kumukuha niyan. Almost months po na kumakain po kami, mga kapatid. Yung pala ako, yung bigas, yung karne, galing sa protection. Tapos by time po na kami po ay sakay ng sakyan. Ito yung bunga ng mission na church. May kasabay pa kami hold-upper. Tinuro po niya. Sabi niya, ay, pastor ko yan ha. Ganun po ito kaastig. Kilala po niya ang lahat ng terador ng Antipolo. Kahit dito po, kilala niya. Pastor ko yan. Hindi ko alam kung bakit binanggit niya yon. Maya-maya po, lahat ng mga tao sa jeep hinold up. Kami lang hindi, Pastor. Piling tuloy ng pulis. Kasabot kami doon sa hold up. Sabi ko, huwag mo kami pagbintangan na pastor ho ako. Eh, ba't di ka hinold up? May ewan ko. Ba't di ako hinold up? Alam niyo po ngayon, nagsimula pa ang church doon. Unang ministry po, hindi po Bible concept ng Bible Bap. Una pong ministry, inabot ko po mga adik sa biyaya ng Panginoon. Ang pangalan po niyan ay A2J Ministry. Addict to Jesus. Right? Kaso lang, English dapat mong tatagalugin. Ang sama, sabog kay Jesus. Pangit, di ba? Hindi ba ganda tignan? Parang hirap pa. Tapos po yung mga matatanda ho doon, nawin po namin, tinanggal ko po yung Adult for Christ, SMB. Pambira, parang lumang pagkatao. Ano yung SMB, Pastor? Sa Magulang Bible. Nawin po sila sa Panginoon. Tapos po, ito masaklap. Umaten po sa amin ang mga bading at mga tomboy sa church. Tondo po yung lugar ko eh. Sabi ko, Panginoon, doon ka. Dati ho, alo pa ko dyan. Ayaw ko dyan. Papira, ayaw ko dyan. Ano yung pag kinasal ko, sabihin ko dyan, you may kiss the bride. Di ba? Alam niyo ho, nagbigay ang Diyos po sa akin ng pangalan. Sa isa na po kayo, huwag kayo mga open.
barangay for the Lord. Ito pong mga baklang ito, ngayon, 2 po sa kanila, nakagraduate ng Bible College, 4 po sa kanila, isa po civil engineer, isa po professor po ng FEU, isa po ay RTO, lahat po mga gwapo, walang patapon. Ito binabanggit natin mga minamahal sa Panginoon. Kaya po ako tumatayo sa inyo. Ito yung lakas ng loob ko. Tataya po ako sa inyo, hindi para magbida. Hindi para magmalaki na ako ang guest speaker. No po. Tatayo po ako sa inyo sapagkat lahat po tayo pwedeng gamitin ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan na gawain ng Panginoon. Okay? So, sa ating pag-aaral po, minamahal sa Panginoon, every year, every moment, we can make just like this conference na yung pong resolution related sa gospel na ito po, alam niyo po, pag binabanggit itong mission church, napakalalim po nito. Okay? So, tayo po ay tumayong lahat at ating pong basahin po ang ating text. In the book of Matthew chapter 9, verse number 35 up to verse number 38. Ito po ang sabi ng Bible. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues. Tandaan niyo po yung word in their synagogues. Okay? And preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. Diba? Parang tama si Cirilio. Nagpapagaling. Diba? Binanggit dito eh. Okay? But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them because they fainted, were scattered abroad as sheep having no shepherd. Okay? Then saith he unto his disciple, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye, therefore, the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Bago tayo manalangin, tandaan niyo po ito pong binanggit po ng ating Panginoon Kristo na send ye. Okay? Magpadala ka ng manggagawa. Hindi ito bunga po ng kutob. Okay? Hindi yung kinutuban si Kristo, pwede ka na. Pwede ka na. O pwede ka. O hayo. Hindi ko ganun no. Okay? Ito yung ating pag-aaralan. So, ang ating pong natalakayin, get ready for the harvest. Shall we pray? Aming Diyos, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Manguna po kayo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na lalo pang lumalim ang aming pong pagmamahal sa Ebanghelyo. Lalo pang lumalim, lumawak ang aming karunungan at kaalaman how to keep this gospel, preaching the gospel. Samahan niyo kami, Panginoon, na mahamon po, hindi lang po ang misyon, especially ang church namin kinalalagyan, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na maipamuhay kung ano po ang aming aaralin mula sa iyong salita ngayon pong hapon na ito. Ikaw siyang maitaas at madakila sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Thank you so much po. Okay, sa ating lahat, especially sa church po, ako ho, Pastor, pag ako po nagpipre sa church, Pastor, ako po ay maluwag. Pwede po kayong, mga young people, pwede po kayong matulog. Okay? Pwede kayong pumikit. Yung mga may edad dyan, pwede pumikit. Wala pong problema sa akin yan. Okay? Nandito ho kayo. Pero panalangin po ako, huwag na kayong magising. Okay? Kasi ang salita ho ng Panginoon ay para po sa mga Kristiyanong gising. Hindi po sa mga Kristiyanong tulog. Okay?
Eh kung matulog ka, sige, mag-pray na tayo. Sana ang gising mo doon sa harapan ng Panginoon. Okay? So, ang aral po tayo, mga kapatid. Alam niyo po, pag binabanggit po na mission, mga kapatid, na ito po ay napakalalim. Kahit ikaw ay isang scuba divers, mga kapatid, hindi mo kaya sisirin yung lalim ng mission. Diba? Kung ikaw ay isang hikers, kahit ikaw ay umaakyat ng bundok, hindi mo kaya akyatin yung tugatog ng mission. Okay? Na kaya nga every year sa church, tayo pong mga mananampalataya, tayo pong mga church, na tayo po ay may mga resolution. Ano yan? Na magdaos ng mission conference ng mga katulad po nito. I will invite all the missionaries dito po sa abot ay makakaya. Ngayon pong November, we will have a local conference. Kami po, global po, saka local. Bakit po? Alam nyo, through mission po, may church po kami sa squatter area. Pero hindi squatter yon, tabi po ng SM Masinag eh. Okay? Ngayon po ay through mission po, kami po ay binayaan po ng Diyos ng isang property na kung saan po ang halaga po ay 4.9 million. May pera ba kami? Ang Hillside, wala po. Subalit meron pong isang tao na nakaabot doon po sa may-ari, ang member po ng church, through soul winning, through witnessing, mga kapatid, itong taong ito, nung malaman po niya na yung pong place sa Hinulugang Taktak, tabi po, mga kapatid, ng falls. Malamig po yung lugar. Nung malaman po niya na ang gagawin po niya ay para sa church, alam niyo ba, ginawa po niyang 1.8 ang halaga. Ang laki po na nawala. Isipin mo, iniisip ko, siguro hindi ako tinawag ng Diyos sa mission, hindi ko maranasan to. Right? Siguro ang aking experience lang yung pagtawad sa tinapa. Hanggang doon lang ako. Yung mga discount. Ngayon po, sa biyaya po ng Panginoon, mga kapatid, inaayos na po namin. At ang Hillside po, mga kapatid, meron na po tayong mission po sa Makati. Meron na po tayong mission po sa Binangonan, Teresa. Dito po, bukas po. Meron po kaming gawain dito po sa may lugar po ng Binangonan. Dadalo po sila, mga kapatid. At napakasarap po ng mission. So, we are Baptist, we are Christian, resolved, okay, this year and beyond to grow deeper in our affection, mga kapatid, for Jesus. Okay? So, dito po, ating tingnan, mga kapatid. Alam niyo po, mga minamahal sa Panginoon, ito pong ating pag-aaralan, Matthew chapter 9, 35 to 38, ito po yung kwento ng papasok po si Kristo Jesus sa Jerusalem, mga kapatid, sakay po ng isang asno, hinalubong siya ng maraming tao. Okay? Maraming tao. At naglatag po siya ng balabal at mga dahon sa daan ang mga taong ito, pero sumisigaw ito purihin ang Diyos. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Hari ng Israel. Pero kung ito po yung aaralin, ito mga taong ito na sumisigaw po na purihin ang Diyos, ito po yung mga taong umaasa na sila'y palalayain ni Jesus mula pa sa pagkakabihag sa Roman. Okay? So, ibig sabihin, mga minamahal sa Panginoon, karamihan sa mga taong sumasalubong kay Jesus, dito po ay ditunay po ng mga tagasunod ni Kristo. Okay? So ngayon, parang di po sa ating buhay bilang mananampalataya, mga kapatid. Alam niyo po, sa ating pong ginagawa sa gawain ng Panginoon, our mission ambition, bakit ba may mission? Ano bang ambisyon ng isang misyon? Una, kailangan po ang isang mission, kailangan ng manpower. Okay? Kailangan po. Okay? Kailangan ng manpower. Kailangan po ng pera. Okay? Kaya nga po, ang may mga missionaries po tayo kinakailangan suportahan. Tulungan. Di ba? Nakakahamon po. Sino yung taga Boracay po rito? Galing po ako ng Boracay last month ago. At kaibigan ko po ang dato po ng mga Tumandok tribe. Isang pastor, usap tayo mamaya. I-refer pa kita. Okay? Diyan po, kasi may tulungan po tayo through SCIP na naayos po yung kanilang property. Okay? Isa po yan sa ating mga ginagawa. So ngayon,
Kailangan pa ng pera. Okay? Kailangan ng training. Kailangan ng strategies. But what we need most in mission is the gospel. Okay? Only the gospel can truly motivate us. Church, only the gospel to the Spirit can empower us. We are careless about what people think or feel about the gospel. Pero tayo po, mga manggagawa ng ubasan ng Panginoon, we will not change it. Okay? We will not diminish its message. We will not sweeten it. We will not lessen the gospel. Okay? More acceptable. We will just preach the gospel at this. Mga minamahal sa Panginoon, tayo pong lahat, iba't iba po ang ating karanasan sa misyon. Di ba? Iba't iba po. Okay? Mga minamahal sa Panginoon. But ito po ang nais ko pong iwan po sa ating lahat. Ano man ang lahat ng experience mo sa misyon. It's to be good. Biyaya po ng Diyos kaya tayo nasa misyon. Not because of your qualification, na pumasa ka sa ABC, pumasa ka sa Sikaina, pumasa ka sa ang mga mga sumusuporta ng misyon. Hindi ho yan. Kaya tayo nasa gawain ng Diyos, kaya ka sa misyon, it's by the grace of God. At ano ba sabi ni Pablo? By the grace of God given unto me. Right? Kaya po ako nandito by the grace of God. Mga kapatid, kaya pastor, may church po tayo by the grace of God. Mga kapatid, biyaya po ng Diyos, kaya po tayo na sa misyon. Biyaya rin po ng Diyos ang kailangan natin para magpatuloy sa misyon. Grace called us. Grace will sustain us in the mission. Sa ating pag-aaral po, sa talatang ito, sa ating binasa, may nais po akong ipakita po sa inyo. Apat na bagay ang ating titignan sa ating pong text. Una po, ito po ay ginawa ko pong taglist yung ating pag-aaral. Okay? Kung ano po yung tinutukoy po ni Jesus na harvest field dito. Okay? Yan yung una. Ano po yung kalagayan ng nito? Yung pangalawa na ating pong aaralin at sisilipin dyan, kung sino-sino ba yung tinutukoy niyang laborers dito. At ano yung ginagawa ng mga ito sa anihan. Okay? The third one, kung sino po yung Lord of the Harvest at ano ang ginagawa ng Lord of the Harvest sa mga laborers. Yung pang-apat po, kung ano ang nais ng Diyos para po sa mga churches upang ang mga simbahan na ito ay maging kabahagi sa isang malaking plano ng Diyos. Ano yan? The harvest na maging strategy. Okay? Para ay maging kabahagi. Apat po yan. Diyan po iikot po ang ating pong pag-aaral. Mga kapatid, unahin po natin yung the harvest field. Verse number 37. Sabi diyan, mga kapatid, then saith he unto his disciple, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Yung, sabi diyan, the harvest is truly is plenteous. Alam niyo po, ang ating panahon ngayon, nakakita na ho kayo ng palay na malalaglag na. Malalaglag na po. Ibig sabihin, kailangan po ng sasalo. Hindi po pipitas. Mga minamahal sa Panginoon, ito pong binabanggit po dito na the harvest is truly plenteous, mga minamahal sa Panginoon. Dito po sa ating pong tinatalakay, napaganda ho ng binabanggit niya rito. Sabi niya rito, ano tinutukoy po niya itong aanihin? Kabilang sa kanila ang napakaraming tao. Nakita ni Kristo na kanyang kinahabagan. Church, ha? Tayo pong lahat, mahirap maglingkod sa ubasan ng Diyos na walang compassion. Mahirap.
na kaya ka na sa gawain dahil kaya mo sinuko ang sarili mo kasi bunga ng kutob. Di ba? Di ba? Mahirap. Mga kapatid, mahirap maglingkod bunga ng kutob. Mga kapatid, dito po, nakita po ni Kristo ang mga taong nakatira sa mga nayon at mga bayang nilibot ni Jesus, mga kapatid. 36, 35. Sila po ang mga taong pumunta sa mga sinagoga, lugar na pinagtitipunan po ng mga Hudyo at mga Hintil na gustong yumakap sa Judaismo. Alam niyo po, nagtataka ako ngayon. Huwag niyo po ako mamaliin. Ang laman ng Facebook ngayon natin, mga question, mga debatable question ng mga magagaling at parurunong sa mga talata. Right? Magpo-post sa FB ng mga question, sasakyan naman ng kung ano-ano. Di ba? Ngayon, sabi ko, patay gugulin lang itong FB na to, itong mga usapan na ito, na mag-train ng mga tao sa mission, mag-akay ng kaluluwa, hindi sana may naabot pa. Amen? Ito ang problema natin eh. Mga kapatid, alam nyo, mga minamahal, sila po ang mga taong mangmang dito na kinakailangan malaman ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang daming mga mangmang sa spiritual sa ating paligid, sa ating mundo, kailangan nila tayo. Kailangan po nila kayo. Mga kapatid, sabi ko nga po, nung ako po ay nasa Pransya, Pastor, hindi ko alam gagawin ko. Bakit po? Ang may bahay ko po, siya po ay sekretary po ni Boots Ansondrowa. Nagsuko ng buhay sa Panginoon. Di ba? Sabi sa akin, oh, paano kakain? Bahala na si Lord. Di ba? Oh, bahala na mga anak mo. Bahala na si Lord. Kung lang sabihin niya sa akin, puro ka Lord, puro ka Lord. Pero alam niyo po, mga minamahal sa Panginoon, kung ano po ang meron po sa buhay ko po ngayon, lahat po ay bunga ng paglilingkod sa Diyos. Paano po rito sinilarawan po ni Kristo ang mga taong ito? 36. Tignan nyo ha, paano niya binigyan ng paglalarawan dito mga minamahal, yung pong harvest. 36, sabi diyan, but when he saw the multitude, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as a sheep having no shepherd. Yung word po na fainted dito, sa ibang termino ito po ay haras. Okay? Haras, galing po sa salitang ginagamit upang tumukoy, ito yung word na binalatan. Okay? Skinning, flying, na may mga masakit na karanasan. Okay? Ito yung mga taong ito. Alam niyo po, ang Pastor Art po ay naging kasama ko po sa National Bilibid Prison. Ito nakapasok na po sa Bilibid Prison. Sa NB, maximum mismo. Okay? Yung mga gustong pumasok, tutulungan ko po kayo. Una, mag-push po kayo ng drugs at tumatay kayo, ako magpapasok po sa inyo sa loob. Okay? Tayo po ay ginawaran po ni General Katapang po as a Baptist RBO multi. Okay? Ng 4 po na section po ng Bilibid Prison. Okay? Wala po akong hiningi kundi sila po ay maabutan. Sa Bilibid Prison po. Pagkadalaw ka doon, nung dumalaw po kami, pagpastor ka, sisigaw po yung mga bilanggo doon. Sisigaw. Oh, mga pastor yan, mga pastor yan. Dapat ang inumin niyan ay mineral water. Huwag criminal water. Okay? Right? Tatanungin ka, anong gusto mong pagkain, pastor? Pansit na butas? Pansit na kulot? Pansit na riban? O pansit na kinki? Pag pansit na butas, sopas yan. Okay? Pag sopas yan. Pag pansit na riban, sotanhon. Pag pansit na kulot, kanton. Okay? Yan po yung mga termino doon. Diba? Kasi ito yung mga taong ito talagang kakaibang kanilang karanasan.
nung kami po nagturo po ng Baptist Distinctive po sa loob, may nagtanong po sa amin. Nagtanong po talaga. Kasama ko si Missionary Esteban. Nagturo kami, ang tanong niya, Pastor, magiging miyembro lang po ako ng church na ito, sabihin nyo lang po sa akin, anong kahoy ang pinagpakuan kay Jesus? Mga pastor, kayo, alam nyo po? Nakakaalam. Pastor, alam nyo? Ngayon, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Matalino si Missionary Esteban, nagaling. Sabi niya, simple lang yan. Alam mo, ang dami nitong pastor nagturo ng ganyan, hindi alam ang sagot. Alam ang sagot niya? Nagtanong, sabihin mo sa akin, Brad, kung ano ang dahon, sasabihin ko anong kahoy. Pag binanggit ng tao, dahon ng bayabas, di bayabas na kahoy yun. Right? Pag binanggit tao na, alingatong, di alingatong yun. Alam nyo, yan sabi ng Bible. Answer them according to their foolishness. Nagsimula po tayo doon, sa biyaya ng Panginoon, grabe po. Okay? Kahit po sa mga tubo, punta kami doon ni Pastor Mikey, turo ko na sa inyo, bit-bit po ni Pastor Dave, yung lakos na sapatos. Pambira. Tayo ho, magaling ako puminta dyan eh. Sabi ni Pastor Dave, ito lakos. Lakos. Sabi ko, bigay nyo na lang po yun. Gusto ko sabihin, akin na lang yan. Di ba? Pero mo karutubo, magsusuot po ng lakos. Right? Alin, bumalik po ako doon. Tuwang-tuwa po yung karutubo na lalaki, Pastor. Tuwang-tuwa. Nakadikwatro pa. Di ba? Bakit nakalakos? Ito yung mga taong inaabot sa isang bagay lang na ating gagawin. Yung kanilang puso ay nagbubukas para yung ebanghelyo ay makapenetrate sa buhay nila. Ito yun, mga kapatid. Kaya nga po rito, ating makikita rito, yung idea na to. Sabi diyan, mga minamahal, nakita po ni Kristo ang mga tao, hira-sira ang panloob na buhay. Okay? Ito yung aabutin. Ito yung kalagayan po ng mission field. Dahil sa kasalanan at kaawa-awa nilang kalagayan, sabi, scattered abroad. Yan po yung sabi ng Bible, mga kapatid. Ibig sabihin, because of this condition, Jesus saw them also as a sheep without a shepherd. Thank you, missionaries sa iba't ibang bansa. Hindi nyo kultura, hindi nyo hubayan. Ibinuhis nyo po ang pangalan ng pamilya. Ibinuhis nyo po ang estado ng buhay para lang sumunod kayo sa panawagan ng Diyos. Para missionaries, we love you in the Lord. Tataka ako sa mga, alam nyo, tayo mga sumusuporta sa missionaries, huwag na pag-isipan ng masama sila. Ang tayo mga simbahan, pinag-isipan sa masama sila. Diba? Kaya kung saan magsuporta lang tayo. Tumulong lang tayo sa mga missionaries. Diba? Huwag tayo, pambira. Yung iba nga naloko na sa networking. Diba? Mga member ng simbahan. Naloko sa networking, naloko kung saan-saan. Ngayon, kung lolokohin ka ng mission, dito ka na magpaloko. Dito ka na magpaloko sa mission. Amen? Church? Diba? Naloko ka na sa mga kung ano-ano mga binary dyan sa paligid. Tapos sa mission ayaw magpaloko. Palibas sa mga loko-loko. Diba? Alam nyo, sabi ko, kung lolokohin lang ako ng missionaries, mas gusto ko. Bakit? Mission ang nakikita ko. Right? Mission field. Mga minamahal sa Panginoon, salamat sa buhay nyo. Salamat, mga kapatid. Dito po, na ating makikita rito, ito yung because of this condition, Jesus saw them also as sheep without a shepherd. Ang mga Jew ay parang mga nawawalang tupa na kailangan hanapin ng mga disipulong isinugo ni Kristo. Ito rin po tayo. Diba? Yung lugar na ating kinahalagyan, nandoon ka. Naroon ka. Naroon tayo hindi para magpahinga.
hahanapin natin yung mga taong ito at dadalhin kay Jesus. Sila yung mga dating mga kambing at gagawing tupa ng Diyos patungo sa kanyang kawan. Ang tanong ko ito, mga kapatid, are we doing our job? Ginagawa ba natin? Diba? Ang mga religious leader na dapat nag-aalaga sa kanila, sila pa po ang nagiging dahilan ng ikapahamak po nila. Kasama rito po ang mga Gentiles, mga kapatid. Ang mga taong ito ay nangangailangan ng isang pastol na mag-aalaga, magbibigay ng kanilang proteksyon. Ito'y wala iba kundi si Kristo. Hindi ikaw. Alam nyo, tayo po, minsan, correct me, am I wrong, church? Yung crown of glory, hindi po sa lupa yan. Mga pastor, yung crown of glory, hindi po sa lupa yan. Kaya tayo po ay nasisira kasi kung ano ng mga corona ang ating isinusuot sa ating mga sarili. Right? Yung crown of glory, hinihintay po yan. Amen? Ang tanong ko, gusto mo ng crown of glory? Ang tanong ko, handa ka maghintay? Right? Handa ka maghintay? Ang ating pong command, maglingkod. Maglingkod. Okay? Bakit? Sabi yan, the harvest is plenteous. At kailangan ng mga taong ito yung proteksyon na galing po saan? Kay Kristo. Okay? Nung nagsimula po ako na manggagawa ng Panginoon, ewan ko lang sa mga kabataan dito. Mapalad nga kayo, meron kayo Pastor Mikey. Kami ho noon, kakatok ka sa mga bahay-bahay. Kakatok ka. Bible Baptist po. Pwede mo pa kayo makausap. 5 minuto lang po. Diba? Yun ang training sa atin, diba, Pastor? Tayo, kakatok ka. Diba? Tapos, manonood TV, yung kausap mo, papatay mo. Pero pakipatay ho yan. Kala mo ikaw may-ari ng bahay. Right? Right? Pakipatay nyo ho yan. Bakit? Mas mahalaga po yung sabihin ko sa inyo. Unang sipain ka nung may-ari ng bahay. Ba't ikaw ba may-ari nito? Di ba? Ganun kami dati. Maglalakad ka, ang baon-baon mo, saging lang. Right? Pag nagutom, walang 7-Eleven nun. Wala. Tapos pag uwi mo, tatawin ka ng pastor mo, o, asan na akay mo? Papunta na po. Atin po sa linggo. Pag hindi umaten, yari ka. Di ba? Pero salamat sa Diyos. Alam nyo, salamat. May mission conference. Di ba? Na ito pong mga ginagawa po ng mission conference, napakahalaga nito. Mga minamahal sa Panginoon. Napakahalaga. Ano man ang pwede mong ibigay sa manggagawa ng Panginoon, ibigay mo. Ba? Itulong natin. Bakit? Silang umaabot sa gawain ng Panginoon. Di ba? Sila yung mga ginagamit ng Diyos. Nung ako po ay nagpastor po dyan po sa Mayamot na yan, mga kapatid. May miyembro po ako dyan, pastor. Babae. Pastor, ang kapal ng damit. Ang kapal ng damit. Tinapa ko, sabi ko, ba't ang kapal ng damit mo? Yung pala, pastor, shoplifter ng SM. Sabi ko, Panginoon ko, ito ba ang pinapaani mo sa akin ng mga kabataan? Ito ba? Parang hirap eh. Pero mo adik, pero mo bakla, tomboy, mga mag-asawa na nag-aaway, tapos yung kabit niya, kapitbahay lang niya. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Sabi ko, Panginoon, kung ako po ay nilagay mo sa lugar na ito, naniniwala ako, bubuo ka ng pastulan sa lugar na ito
Praise God! Nabuo po ang Hillside Baptist Bible Church sa lugar na yun. What? Church? Ang sarap pakinggan. Sabi diyan, yung pong harvest na binabanggit diyan, harvest field, napapahamak na po sila. Di ba? Minsan, yung mga tao na yan, tignan mo ang kalagayan. Tayo mga missionaries, hindi yung kalagayan nila sa buhay, kundi yung kanilang kaligayan, yung kanilang relasyon sa Diyos. May nakausap ako isang pastor nung ako po sa Mindanao, mayaman. Alam niyo, para malaman niyo po kung mayaman ang simbahan, tanongin niyo magkano bill ng kuryente. Ang bill po ng kuryente ng taong ito is 248,000 a month. Kung kilala niyo ho, si Pastor Sograbas. You know, Pastor Sograbas? Sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, nag-open sa akin, share ko lang. Parang may tampo na kami mga businessman sa mga missionaries eh. Bakit? Bakit, Pastor? Parang ang mahal lang nila yung aming yaman, hindi talaga yung aming pagkatao. Diba? Hi, Pastor Sograbas, diba? Hi, hello. Pero yung tanongin ka, Pastor, ano ho ba ang aming kinakailangan panalangin sa inyo? Wala, Pastor, wala nga ni, wala. Tapos may nagaya sa kanya, pinakain daw niya sa isang mamahaling hotel. Ang inaasahan pa na ng mga pastor na to, siya magbabayad. Ito yung binabanggit natin. Ang totoong missionary ng Panginoon, ang tinitignan sa harvest field, hindi po yung kalagayan ng tao na material, kundi yung kalagayan ng tao, yung kanyang relasyon sa Diyos. Doon tayo tumingin. Doon po dapat tayo mag-focus. Ang layo na ng mga taong ito, konting panahon na lang, sila po ay kakawitin na po ng kamatayan. Okay? Meron nga isang kwentuhan ko po kayo, na meron kami isang member sa church. Alam nyo, may sakit siya. Sabi niya, magpaalam ka kay Pastor, gusto kong matulog sa church. Nagtataka ko, bakit sa church gusto matulog? Kuya, Pastor, bakit? Muslim po ito. Muslim. Tumanggap sa Panginoon. Hindi po tinantanan. Sabi ko, naniniwala ka ba bilang Muslim? Si Kristo tagapagligtas? Opo, Pastor. Ang tanong ko, nagpaligtas ka na ba? Sabi niya, hindi ba, Pastor? Pray kami. Alam niyo po ba, 2 araw, Pastor, natulog po sa church. Pangalawang araw, tagpuan nila, patay na sa loob ng church. Bakit? Kung hindi namin inabot to, may pananagutan kami sa Panginoon. Right? Alam niyo, mga minamahal sa Panginoon, ito pong harvest field na ito, kung ating titignan to mga kapatid, tayo ho na mga gumagawa sa gawain po ng Diyos, na minsan hindi natin madama at makita yung kahalagahan ng misyon. Maraming trabaho talaga sa church, mga kapatid. Ang dami na kinakailangan gawin sa gawain ng Panginoon. Ang problema, ito, laborers. Amen? Kaya nga meron tayo pong mission conference. Ang purpose natin, madagdagan ang manggagawa sa upasan. Okay? Simple lang po ito. Bago po ito ibaba ang ating pag-aaral. Member ng church po ng Sikaina, Glory Baptist Church. Young people, sino ka man. Sana bago matapos po itong gabing ito, pumili ka ng 3 o 5 na mga taong dadalhin mo sa Panginoon. Ito yung purpose nito. Diba? Ito yan. Pumili tayo ng 5 tao na wala pa sa Panginoon. Magsimula po tayo sa konti, huwag sa marami. Konti lang muna.
Diba? Tutukan mo ako, nagsimula po ako, 2 adik. Ngayon, ang church po, umaabot na po kami ng 70 sa church. Okay? Binangonan po, umaabot na po ng 60 sa church. Sa Makati po, meron pong almost 40 po na naroon. Maliit lang po yung church po namin. Sa nagsimula, sa kakonti, huwag ka magsimula sa marami. Diba? Si Kristo po, nagsimula, isa lang, 12. Ang problema sa atin ito masyadong showcase po tayo. Di ba? Pupunta ka doon, ang daming mga kaluluwa doon. Pambihira ka. Ang daming kaluluwa doon. Yung sa bahay mo, 4, di mo kayo dalhin sa Panginoon. Parang plastic po tayo, mga minamahal. Ang daming tao doon na makakakilala. Yung kapatid mo, di ba ligtas Hindi pa siya save. Kailangan niya si Kristo. Kailangan niya ang Panginoon. I like the word of Pastor Art. Kaya po siya nasa San Jose. Bakit? May mga laban siya, may mga kaibigan siya na hindi pa ligtas. Amen? Doon po tayo. Doon po tayo. Huwag ka magpo-promote ng isang mission field na hindi mo naaabot yung sarili mong tahanan. Doon ka magsimula. Doon tayo magsimula. Mga kapatid, tatay ko, lasinggero. Pero sabi ko, Panginoon, hindi po ako mag-aaral sa Bible College hanggat ang tatay ko, ang nanay ko, ang kapatid ko, hindi ligtas. Ano gagawin ko doon? Anong gagawin ko doon? Yan po ang sabi ko sa Panginoon. Every time tatay ko po nagiinom, pinupunasan ko po yan ng tubig na malamig sa paa. Di ba? Nakakilala po sa Panginoon. Ang nanay ko ho, sugalera, nakakilala po sa Panginoon. Ang nanay po ng aking may bahay, biboto po na nagbubuhat ng mga santo. Di ba? Yung santo ninyo, may bola. Di ba? Naputol nga yung 2 daliri. Ito, ang atira, gitna Yung mga tao na, bakit pastos ng santo ninyo na yan? Yan ang binabanggit ko. Di ba? Tapos meron hudo kaming winin ko sa Panginoon. Pastor, parang kulang po sa pag-iisip, pero gusto ko yung ng ugali. Pagpapasok sa simbahan ng Katoliko, hinuhubaran niya yung mga santo. Dinodrawingan ng mga kung ano-ano rito. Kaya pag yung tutong-tong doon sa simbahan ng Katoliko, pag gano'n niya, sabi niya, bakit may drawing doon? Kung ano nakadrawing, sabi ko, gusto ko to. Kakampi ko to. Alam niyo, sabi nga bago tayo magwalis ng ibang bakuran, walisin mo na bakuran niya. Right? Tsagain natin sila sa Panginoon. Sasabihin ko sa inyo, church, ako po, sa linya po na yung mga kapatid, lahat po sila kakilala sa Panginoon. Wala po akong iniwan. Ako po ay handog. Handog po ako sa butil po ng Iglesia ni Cristo. Torres po ang linya po namin. Methodist po ang linya po ng nanay ko. Handog po ako. Pag pumunta ka ng Makati, lahat Iglesia yan, Pastor. Hindi ka makapag-preach dyan. Ako nananalangin, Pastor. Sabi ko, pupray ako. Panginoong Yesus, ikaw na tagapagligtas. Diyos na totoo. Umurat ang mga yan. Patigilin mo na yan. Bakit? Iba sinasabi niyan. Pero alam niyo po, 4 po sa akin pong mga pinsan na Iglesia ni Cristo nakakilala sa Panginoon. Bakit po? Yung sigapin natin. Ang harvest po, hinahaluan po ng pagtitiis at pagpupunyagi. Mga kapatid, huwag mong pagsawaan. Diyan po tayo. Diyan tayo tinungtong ng Panginoon. Huwag kang magsawa hanggang si Kristo ay dumating. Di ba? Unahin mo sila. Di ba? Unahin mo sila. Ngayon, the laborers, sabi diyan, the harvest is plenteous, but the laborers are few. So, what it means? So, we need more laborers. Right? Mga kapatid? Ilan po ang missionary po rito sa foreign? Taas po ang kamay. Pastor, foreign mission. 1, 2. Pastor, foreign po kayo, Pastor?
Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Sa local po, local. Amen. Praise the Lord. Okay. Makinggan nyo ako. Mga kapatid. Young people. Tayo kayo. Young people na si Kaina. Tayo kayo, mga young people. Okay, come on. Come on. Hahamunin ko kayo, ha. Ito, may tinapos. May pamilya na iniwan sa Panginoon. Kayo, may tatapusin pa lang. Sayang ang mission conference kung wala kayong maramdaman sa puso niyo na panawagan ng Diyos at hindi kayo susunod sa Panginoon. Ang saya. Ba? Upo na kayo. Ang saya po. Nabiro mo, si Kaina Glory Baptist Church, homegrown niya yung kanyang missionary sa Cambodia. Right? Homegrown niya yung missionary niya saan? Sa Australia. Galing mismo rito. Ito po yung hinahangaan ko kay Pastor Nable. Mga kapatid, nung sa nag-speak ko doon sa aming sa Inarawan, sabi niya, hindi kayang bilangin ang kanyang mga daliri ang mga pinagmamalaki ng ng Makati na mga missionary na galing mismo sa kanila. Amen. Masarap mag-support po sa mga missionaries. Pero mas masarap mag-support kapag ang missionaries galing mismo sa church niyo. Amen? Galing mismo. Yung laborers dito, mga kapatid, mula po sa panahon ni Kristo hanggang ngayon, marami pong aanihin. Ngunit kakunti po ang manggagawa. Bakit? Kakunti. Dahil walang gustong magsuko ng buhay sa misyon. Sa gawain ng Diyos. Walang handang mag-train. Mga kapatid, walang handang magbigay ng buhay sa Panginoon. Di ba? Yung iba, nasa harvest field nga, iba naman hina-harvest. Right? Di ba? Sabi ko kay Pastor kanina, dito po yung Book of Hebrews chapter 12. Nabasa niyo yan? Yung pong weight and sin, magkaiba yun. Tata nyo, that verse belong to the athlete, mga kapatid. Diba? Yung weight po, yung po yung mga kabigatan. Diba? Sa atin. Yung pong sin, iba yun. Parang simple yan eh. Binanggit ko po sa aking seminar po, nung ako po ay nasa tawag doon, nito po sa Napolcom. Sabi ko, kayo pulis, makakahabol ka ba na magnanakaw kung malaki ang tiyan mo? Makakahabol ka ba na magnanakaw kung ikaw despalyado pangatawan mo? So, hindi po, pastor. Hindi binabagit na wait. Tayo mga pastor, pagkanya po ako, medyo tayo po ay magbawas-bawas ng mga weight sa ating pangangatawan. Bakit po? Kasalanan din yan. Diba? Paano mo bubuhatin yung membro mong nahimatay kung ikaw may rayuma na sa tuhod? Sige nga. Right? Oh. Right? Paano mo tutulungan? Right? Kasi yung mismong pangangatawan mo, punong-puno ng weights. So, ibig sabihin, siguro tayo, magbawas-bawas tayo. Okay? Diba? Tama yung ginagawa. Siguro yung Pastor Art, nag-gym. Diba? Right? Right, mga kapatid? Right? Mga kapatid, bakit mahalaga yan? Dapat ito pong goal natin, mga gumagawa sa gawain ng Diyos. Pagkita po ka, dapat ang goal po natin sa ministeryo, pang matagalan. Hindi pang madalian. Diba? Kaya nga binabanggit ko lagi, ang pagkakaiba po ng lechon sa Bible. Alam niyo yan? Basta may lechon ka bang handa mamaya? Wala. May lechon? Delikado yan. Alam niyo pagkakaiba ng lechon sa Bible? Yung Bible po, ito, tuturuan po kayo nito, ilapit kay Kristo. Yung lechon, tutulungan po kayo makita sa Kristo ng madalian at personal. Lechon pamor. No? Kaya alagaan mga katawan natin. Kasama sa laborers yan. Diba? Wala nakita nag-aani po. Mga kapatid, dito po wala kang nakita, the harvest is plenteous but the laborers are few. Na ano bang isang ginagawa po ng isang laborers, mga kapatid? Una, wala ho dyan Una, ayusin mo yung pangangatawan mo. Diba? Mahirap umani na yung pangangatawan mo hindi handa. Okay,
Doon na po tayo sa ating pong puntos dito. Ano bang ginagawa ng isang manggagawa? Una, pinupuntahan at inaabot ang mga tao. Verse number 35. Amen? Church, sabi dyan, and Jesus went about all the cities, villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Kung ikaw talaga ay manggagawa ng Diyos, dapat umaalis ka sa backyard mo. Ha? Pinupuntahan dapat ang mga tao. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bulungsod at ang mga nayon. Hindi lang natin sila hihintaying dumating dito. Di ba? Hindi yung magpipreach ka lang, darating ang mga maniligtas. Ako, naniniwala ho dyan. Puntahan mo sila. Di ba? Ito mga adik na ito, hindi ito maliligtas kung walang pupunta sa kanila. Amen? Mga minamahal sa Panginoon, ang laki po ng regalong daladala natin. Ano yan? Kalayaan ng tao. Saan? Sa kanilang buhay. Ang laki po ng bunga po ng binabanggit na soul winning, mga kapatid. Mga minamahal sa Panginoon, napakaganda po ng soul. Ano yung soul winning dito? Ibibigay ko lang po sa inyo. Yung, wait lang po. Ibibigay ko po sa inyo rito na ano ba ang kahalagahan po ng binabanggit po nating pag-aaki ng kaluluwa sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Una, mga kapatid, soul winning is divine sharing the good news of salvation to someone and praying our goal to lead them to Jesus. Ito yan, mga kapatid. Alam niyo ba, mga minamahal sa Panginoon, meron po akong nawin, Pastor, yung ating pinuntahan doon sa Taines. Nabigyan ko lang po ng trucks yan. Pakinggan niyo po ako, ha? Trucks. Kinuha po niya. Wala siyang pakialam. Kinuha niya. Sabi niya, Pastor, ito number ko. Kinuha ko po. Kinuha ko. Tumawag po sa akin after 1 week. Pumunta po ako sa lugar nila. Nakatingin po sa akin lahat ng tao. Bakit nakabarong ako eh? Nakabarong po ako. Tapos, yung kanilang head dato, tinawag. Dato, si Pastor Aliego po. Ano pong pakay ninyo, Pastor? Hanapin ko lang po si Ma'am Lucy. Lucy. Ganun ba? Naroon po bahay niya. Pinunta ko po. Ito palang Lucy ito. Ang dami ho palang kamag-anak, kaibigan, at tribong kakilala. Right? Isang taong bigay ng Diyos sa akin ang bunga na paraming tao na pwede mong maabot. Kaya huwag po tayong laging titingin sa bilang. Ang mahalaga, we share the gospel sa kanila. Bakit po? Sapagkat ang tunay po na misyonero, ang tunay po na manggagawa ng Panginoon, tayo po ang link ng Diyos between God to people. Walang iba. Tayo. Tayo po ang link ng Diyos sa kanila. Our goal is to give people opportunity to accept Jesus. To church, Christian, let us expose the beauty of the good news to them. Sabihin natin, napakahalaga po ng laborers sa gawain ng Panginoon. Napakahalaga, mga minamahal, sapagkat ito po ay isa pong kahalagahan sa atin na ating makita na dapat pinupuntahan ang mga tao. Okay? Sabihin, tayo po aabot. Hindi sila aabot sa atin. Tayo aabot. Okay? Dapat maliwanag sa atin yan, ha? Tayo po ang aabot. Hindi sila ang aabot sa church. Tayo ang aabot. Hindi sila ang aabot sa ministry. Tayo ang aabot. Hindi sila ang aabot sa atin. Tayo ang aabot, mga kapatid. Ano ho ba ang ginagawa ng isang manggagawa? Pinupuntahan at inaabot ang mga tao. Ipinapangaral ang katotohanan ng mabuting balita. Right?
35. Sabi diyan, si Jesus ay nagturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Mahalagang makipagkaibigan tayo sa kanila, ngunit hindi sapat yun. Mga kapatid, kailangan niyang marinig ang salita ni Kristo. Mahalaga yung lugar na pinupuntahan natin, pero hindi sapat yun. Nasa Cambodia ka, nasa Caloocan ka, nasa Boracay ka, hindi sapat yan. Dapat ang mga taong yan makarinig ng mabuting balita ni Kristo. Yun po ang trabaho natin. Right? Yung trabaho natin. Mga kapatid, makarinig, ipangaral ang katotohanan ng mabuting balita ni Kristo. Hindi po kung ano-ano mga pinapangaral. Di ba? Not, mga kapatid. Pangatlo, ipinapakita ang habag at pag-ibig sa pamamagitan ng pagtugon sa pangangailangan ng tao. Tayo pong mga manggagawa ng Diyos, paano ka tumugon sa pangangailangan ng tao? Minsan tayo mga Baptist, ang galing natin mangaral. Di ba? Pagdating sa giving, kahit sa mga patay, pati yung patay handang magbigay. Right? Pero when it comes sa needs ng tao, sa pangangailangan ng tao, yung ating bulsa sarado. Right? Ito, gusto mo lang, binibigyan tayo. Pero ikaw, ayaw magbigay. Diba? Ayaw humisis ko. Love, mahal. Nandun po, Mindanao, may pastor doon, Pastor Art. Umiyak po sa akin. Fundamental Baptist Church, ha? Pastor, yung building namin, hindi po ho gawa. Sabi ko yan talagang tatak ng Baptist. Di ba? Mga building na hindi tapos. Okay? Sabi niya, Pastor, pinakita ko. Sabi ko, ang dami mong member, Pastor. Pastor, hindi po sila, wala po silang kakayanan. Pero ito po, preach po ako ng grace-driven giving. Nung Sunday ba yun, love? Preach ako doon? Sunday ba nakara? Sunday? Hinamon ko yung membro. Sila po ay tawag doon, kulang-kulang siguro mga 100 o 100 mahigit na membro. Tayo kayo lahat, member. Tayo silang lahat. Gusto niyong magawa building nyo? Opo. Susuportahan yung mga magagawa nyo? Opo. O sige. Lahat ng pinakamalaking bahagi sa loob ng wallet nyo, ibigay nyo sa offering. Umiiyak yung pastor. Ito po sa Diyos ng papuri. Dumadagsa po ng tag-1,000 yung offering nila, offering plate nila. Alam nyo, church, di binabanggit natin, parang tuloy yung isang nalala kong pastor na may isang simbahan po na nangangailangan ng pastor. Di ba? At kinakailangan may mag-apply. May nag-apply, pastor. Una nag-apply, pastor, binata, parang ikaw, pastor. Nag-apply. Kumatong sa church. Apply po akong bilang pastor. Ganun ba? Nung nakita ng mga miyembro, huwag tanggapin yan. Nakabay sa ngipin. Di ba? Ang barong, ubra ni Juan, yayamanin. Uubos na ang ating offering yan. Yung sabihin, katay. Pastor, after a week, may nag-apply. Pastor naman, pastor, parang ikaw, pastor, may mga anak, kapit-bit. Bakit to? Apply po kaming pastor sa church. Nung makita ng church, nakaw, wag tanggapin yan. Yung anak na bitbit, 10. Mauubos ang ating offering sa church yan. Katay. Pangatlo po, matanda. Mahaba ang barong. Yung laylayan ng kanyang pantalon, malapad. Pag nagwalis, nawawalis po yung mga basura sa kalsada pag naglakad. Tapos po, walang ngipin sa gitna, pastor. 3, wala sa gitna. Nag-apply siya, sabi niya. Apply pa ako ang pastor. Sabi ng mga, yan ang ating gustong maging pastor dito. Tipid. Pag kumain, tipid. Pangalawa, hindi maarte sa barong. Tino mo, tanggap pa na, pastor. Kasi mga ano po kuripot po yung mga miyembro Alam nyo, una pong service ng prayer meeting, ito preach ng pastor. Lahat po ng tutungo sa langit, magbigay. Sabi niya, mukhang mali tayong tinanggap na pastor
Giving agad ng preaching. Giving agad ng preaching. Bigay sila. Kasi pag hindi ka nagbigay, patungo ka ng impyerno. Bigay sila. Sunday, preach uli yung pastor. Lahat po ng, sabi niya, anak ng Diyos, magbibigay po ng malaki sa Panginoon. Nagtingin ng mga membro, pambira ng ating pastor na kinuha, mukhang dinadali tayo ha. Pag hindi ka nagbigay, hindi ka anak ng Diyos, dapat malaki pa. Bunot, ang 1,000, pastor. Bigay. Ang ginawa po, nung head po ng church, yung diakono, sabihan mo sa ating mga men ng church, tahiin nila ang kanilang mga bulsa. Ba? Tahiin. Ang ginawa ng pastor, bumili po ng offering plate. Tana ka ito, ating offering pastor eh. Offering plate na umaawit. Meron kayo nun? Pag ibinigay po yung 1,000, umaawit yung offering plate. To God be the glory. Umaawit! Kaya, pag 500, sabi mo ng offering plate, umira. Pag 20, sabi ng offering plate, kaya yung mga membro, binibigay lagi, malalaki ng 1,000. Bakit umaawit to God be the glory? Pag 20, yung offering plate, bakit? Hindi nakatiis po yung diakono. Pastor! Bakit ganyan ka? Lahat ng bagay ginawa ko, magbigay lang kami. Tignan mo, bumili ka ng offering plate na umaawit. Nahalaman tuloy ng mga miyembro pag binibigay, 20 lang eh. Kasi tunog ng offering plate, ano lang eh. Ano lang eh. Sabi ng pastor, alam mo, anong pakiramdam mo pag nagbibigay ka ng ganyan? Pastor, na-thrill eh. Kakaiba eh. Alam mo, yan ang ibig sabihin ng giving. Thrill. Church, 1, 2, 3, 4, 5, ang dami. What a thrill to give them. Bigay tayo. Diba? Mamaya po, practice natin. Ito sa church, pinapractice po ito sa church. Tanaw, walang misyoring aalis. Kung meron kayo, kamayan nyo. Diba? Ibigay nyo yung pinakamalaki sa bulsa nyo. Sir, huwag mo na bulungan. Sir, suklian mo ha. 500 lang, 1,000 yan sa kamay mo. Right? Habon yan. Right? Habon yan. May Montero po ako, galing po, nakapanood po ni Pastor Art. Si Pastor Vic, nag-preach po ako sa Nagtipunan. Naawang-awa ako, Pastor, doon sa Pastor doon. Pambira. Ito yan ha. Kaya salamat na lang. Tama aming puso ni Pastor Art eh. Minsan nakakabagot pag ang usapan sa mga fellowship. Puro lang laki ng offering, laki ng building. Di ba? Building namin, laki-laki. Yung aming offering ganito. Pagkasama mo mga pipit, ang hirap makaintindi sa mga agila. Nakita ko siya, walang sasakyan. Biniro ko. Sabi ko, Pastor, mag-ipong ka lang ng 400. Yung Montero ko, bibigay ko sa iyo. Tinutuo, Pastor. Tinutuo ng church, nag-ipon ng 400. December 14, tumawag sa akin. Sabi ko rin, Pastor, madaling araw, Pastor. Bakit, Pastor? Hawak ko na po yung 400. Sabi ko, bakit po? Kukunin ko na po yung Montero nyo. Pinawisan po ko ng butil-butil. Sabi ko, Diyos ko, anong gagawin ko? Sabi ko sa misis ko, mahal, kukunin na rin na Pastor Romeo yung Montero. Sabi niya, bahala ka dyan. Sabi ko, Panginoon, anong gagawin ko? Alam niyo po, dinala ko ng alas 5 sa kanya yung Montero. Ito ha, testimony ko sa inyo. Dinala ko, bigit mata. Pastor, so yan na yan. Mabunggo ka sana. Hindi ko binabanggit. So yan na yan, Pastor. Kinuha kay 400. Hawak pa namin ng asawa ko. Sabi ko, don't worry. Manggagawa naman ng Diyos yan eh. Ano yung Montero? Magagamit sa gawain ng Diyos yan. Sa bisyon. Pag uwi namin after 1 week, tinawagan po ko ng member ko sa Makati. Tay, ano yung binabanggit din na wala ka doon sa sakyan? Sabi ko, mayroon kasi isang pastor anak, nahabag ako sa kanya.
Kaya binigay ko yung sasakyan. Punta ka rito. Saan? Dito sa shop ko. Dito sa auto mall. Ang gagawin ko dyan? Magkano pera mo? 400 eh. Oh, bigay mo sa akin yan. Kunin mo na yung bago Montero dito. So, may Montero pa ako. Hindi binabanggit ko yung kahalagahan po ng pagbibigay. Hindi ka, yung kahalagahan ng pagbibigay sa mga laborers. Ipinapakita ang habag, pag-iibig sa pamagitan ng pagtugon sa pangangailangan nila at ng tao. Okay? Kaya nga po, they need to see that we are really care for them. Sabi nito, nahabag. Di ba? Huwag natin kalilimutan mga kapatid, ang pinakamalaking kailangan nila ay mailapit sila sa Diyos. Ano yung 1,000 na support sa misyon? Tapos ang kanyang katapat, libo-libong kaluluwa ang nakakilala sa Panginoon. Ayan? Ano yan? Mga kapatid, anong kahalagaan ng 500 sa gawain sa Boracay? Ang dami mga kanutubo nakakilala sa Panginoon. Sa gawain sa Nueva Ecija, ang dami nakakilala sa Panginoon. Anuhin mo yan? Right? Mga kapatid, kaya nga po napakahalaga ito upang matipon ang mga anihin. Kailangan ng mga ani. At sila po yun. At kung gusto mo na maging mga ani, sumunod ka sa panawagan ng Panginoon. Di ba? Baka meron kayo rito. Mga young people. Di ba? Na nais sumunod sa panawagan ng Panginoon. Okay? The other one, the Lord of the Harvest. Ito po, mabigat po ito. Sabi diyan, the harvest laborers, the Lord of the harvest. Ano sabi rito? Mga kapatid. Sabi diyan in verse 37 and 38. Then saith he unto his disciple, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye. Okay? Therefore, okay, church ha, the jargon word, therefore, the Lord of the harvest. Binanggit dito, therefore, the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Mga minamahal sa Panginoon, ano po ang kinalaman ng Lord of the harvest sa mission field? Being Lord of the harvest implies His ownership. Siya po ang Diyos ng misyon. Hindi po tayo. Church, siya po ang may-ari ng field. Po tayo. Huwag mong iisipin na qualified ka dyan. No. Being Lord of the harvest implies ownership. God is the Lord who owns the harvest. Sa Kanya po ito. Hindi po sa atin. Amen? Mga kapatid, hindi pagmamayari ni naman. Diba? Pumunta po kami ng Singapore ng partner ko. May kaibigan ako nung nagkita kami sa Ilagan, kaibigan ko. Nung kasama ko si Pastor Vic, pambira, tawag sa kanya. Hindi ako pinapansin. Bakit? Ayaw ako patungtongin sa simbahan niya. Bakit? Pag-aari mo ba yung simbahan mo? Right? Ang dahil mga simbahan na ayaw patungtongin ng mga missionary. Bakit? Pag-aari ba niya ang simbahan niya? Right? Tandaan nyo, church, Diyos po ang may-ari ng ating kinahalagyan. Hindi po tayo. Salamat, Pastor. Sapagkat inamin mo sa pamagat ng ating gathering na only God, the Lord, His own your church. Kaya ang ating sabihin, pag may dumikit na sa Cambodia ka, may dumikit na kapwa missionary, sisiraan ng ibang mga missionary. Di ba? Huwag ganun. Right? Kahit magdikit-dikit pa mga baptist sa lugar na kinahalagan nyo, tandaan mo, siya po ang may-ari ng lugar na yan. Diyos po. Being Lord of the harvest implies ownership. Diba? Mga kapatid,
Wala ding karapatan ang kaaway na agawin po ang kahariang dapat lamang sa Diyos, mga kapatid. Siya ang nagmamayari at dapat ang namamahala sa buhay ng bawat tao sa buong mundo. Sino? Ang Diyos. Mga kapatid, habang tayo po ay nagmimisyon at maraming nakakilala kay Kristo, ang dami pong kakampi ng demonyo ang nababawasan. Right? Mga kapatid, kaya pag di nyo inakay yan sa Panginoon, yung mga taong yan, bukas sila ang kaaway ng simbahan. Right? Being Lord of the harvest implies authority. God is the Lord who has authority over the harvest. Siya po ang dapat masunod dito. Kung ano po ang binabanggit niya, gagawin natin. Kung ano ang panahon, ano ang lugar, at sino-sino ang nais niyang gamitin sa gawain, siya po ang nasusunod. Bago sabihin po ni Kristo ang Great Commission, sabi niya, go and make disciples of all nations. Sabi niya, all authority in heaven, on earth, given unto me. Right? It implies, mga kapatid, God is the authority of our mission. Kung sabihin niya sa iyo, go, ano sagot mo? Go, anak. Sabi sa ng Diyos, mag-mission ka doon, ano sagot mo? Dapat, yes, Lord. Amen? Pag binanggit niya sa iyo, oh, kita mo yun? Magbigay ka sa mission, tapos, yes, Lord. Ang sagot natin. Di ba? Kahit maganda na ang simbahan natin, sabi ko sa mga member ng church, sa Hillside, kahit may mission na tayo, meron tayong simbahan na ganito, na tinatayuan ng pastor nyo, pag binanggit ng Diyos sa akin, aalis ako rito, para mag-mission. Why? Dapat siya ang may authority. Being Lord of the harvest implies sovereignty. God is the Lord whose plan will be accomplished in this harvest. Dapat wala makapipigil sa plano ng Diyos. May mga nakabalitaan po ako na sinusuportahan po ng church, tumigil na sa misyon sa foreign. Bakit? Wala na raw support eh. Nakakalungkot. Ba nakakalungkot? Maraming tumigil sa gawain kasi walang support. Ang tanong ko, sino ba ang Diyos ng harvest? Yung kapartner ninyo? Kami ho, mga churches, limitado lang po ang aming pwedeng magawa para suportahan po kayo. Pero ang Diyos, hindi. Mga kapatid, napakahalaga. Minsan sa mga member ng church, inuubos po ang lahat sa mga Facebook, di ba? Sa mga farm bill, may mga harvest dyan. Dapat matuwa ka sa totoong harvest. Di ba? Di ba yung mga farm bill? Inuubos mo oras mo dyan, wala namang kaluturan. Right? Dito mo ubusin. Dito mo ubusin ang lahat. Saan? Sa harvest. Tatapusin ko po rito. Hindi lang po yung Lord the harvest. The harvest. The Lord the harvest is calling us, the whole church, to be a part of the greatest harvest. As we see the close of world history as we await to the coming of the Lord Jesus Christ. Sa church po, share ko lang po sa inyo yung strategies namin sa church. May binabanggit kami, pastor, na sa aming mission na field, na binabanggit na flow. Sow, grow, and reap. April po, nagsimula kami ng flow, 1 buwan, paghahanda po ng church, sa pamamagitan po ng pananalangin, sa mga aanihin, sa mga manggagawa, ipapadala po ng Diyos. At ito ay susundan ng sowing. Okay? May, June, kung saan ibinabahagi ang ebanghelyo sa pamamagitan po ng 6 na linggong pag-aaral. Ang topic po din ay following Jesus. Share ko lang po sa inyo yung strategies.
kung saan po ang bagong mananampalataya ay tuturuang lumago sa kanilang pagtunod kay Kristo. Okay? Then, yung pong RIP, September. Ito po yung aming planning, mga kapatid. Kaya nga po, September, October, November, or local conference po ng church, mga kapatid, kung saan inaasahan ang lahat na susuporta po sa harvest mission ng church. Sino sila? Hindi po yung mga unbeliever. Alam nyo yung susuporta po sa mission field? Hindi po unbeliever. Ito po yung mga taong nasa loob na po ng kawan ng Panginoon. Sanayin natin po ang ating mga bulsa. Sumusuporta po sa gawain ng Diyos. Amen? Sayang po kasi yung ating mission conference. Kung ang bulsa mo, hindi po sinasanay sumuporta sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid. So, why we need this, mga kapatid? When the harvest is taking place, no one will just be watcher. Everyone will have share of the work. Wala na pong bakante. Lahat tutulong na sa gawain ng Panginoon. Di ba? Lahat tumutuwang. Bibihira na po ang mga simbahan ganyan ngayon. Di ba? Bibihira na po. Salamat na lang po sa Panginoon. Marsikay na. Baptist Church. Pastor, keep up the good work. Ang tumutulong sa misyon ng Diyos, pinagkapala ng Diyos. Ako ho, missionary, alam ko po yung pagod sa misyon. Ba? Sa lahat na nandito, alam ko po ang pagod sa gawain ng Panginoon. May time din na gusto ko na hong sumuko. Gusto ko na pong umalis sa gawain ng Panginoon. Pero ito po as a pastor, as a missionary, kung mali ang reason mo at motivation mo for involvement sa mission, whatever kinds of mission, nagiging mali din approach mo at gagawin mo sa mission. Kung ang hangad mo sa mission ay makilala ang sarili mo, di ba? Kung hangad mo sa ministry, makilala ang sarili mo, you will feel entitled, mas magandang treatment ng mga tao sa'yo and expecting reward. Di ba? Ng tao sa'yo, na darating ka sa mga simbahan, nagkakamali ka. Ang tawag dyan, self-centeredness. Ba? Minsan ganyan po tayo sa buhay natin. Mga minamahal sa Panginoon. Katulad ng binanggit ko kanina, ministry and mission is grace. Lahat ay biyaya ng Diyos po sa atin. Dapat po ang focus ng mission ministry, hindi qualification ng tao. Hindi rin po yung spiritual gift ng tao. Hindi po dapat din yung performance ng tao, sapagkat biyaya po ng Diyos kung bakit tayo nasa misyon. Diba? Kaya nga sabi po ng Bible, ano pinagmamalaki nyo? Diba sabi sa Corinthians, ano pinagmamalaki nyo? Si Kristo naman nasa inyo na. Ano mang meron po tayo ngayon sa ministry, sa mission, hindi po yung ground boasting para magyabang po tayo. May nabaptize ka na 10 sa mission mo, yung isa, 2, huwag ka magyabang. Huwag magyabang. Right? Ba? May building ka doon sa mission mo, yung iba wala, huwag ka magyabang. Huwag magyabang. Right? Ikaw malaki support mo as a missionary, yung isa hindi, huwag ka magyabang. Tanda natin mga kapatid sa Panginoon, anumang meron tayo ngayon sa ministry at mission, we must always be grace-driven. Grace set us on level ground. Anumang meron kayong bigay ng Diyos sa buhay mo.
Minsan na po ako, nakakaramdam po ako ng payabangan na lang sa mga misyon. Ba, tatayo. Ba, minsan, ako po, pasensya na po kayo. Sa ating local conference, sa church po, I don't like slide. Pupunta ho kayo doon, kaya tinawag kayo ng Panginoon sa misyon. No report. Ang mahalaga lang po, alam nyo tinawag kayo ng Diyos. Diba? Bakit? Biyaya po ng Diyos yan. Biyaya po ng Diyos. Bakit po tayo nasa gawain ng Panginoon? Hindi dahil magaling ka, kaya mo dialect nila, kaya mo ang kanilang kultura, mali. Ilagay mo sa isip ko, kaya ako nandito. It's all by the grace of God. Biyaya po ng Panginoon. Not because you're better deserving than others. Mas magaling kang mag-promote ng profile picture mo. Di ba? Sa mission field. Diba? Kasi pag ganyan po lagi ang ating pong inaasahan na sana sa aking promotion na to, mas malaki sana ang mga miyembro, marami dapat ang mga miyembrong makadama kung bakit ako sa mission field. It means you are dependent to yourself, not to God. Ulitin ko po, sa mga kapwa ko manggagawa sa misyon, sa November po, pupunta po kayo sa church. Wala po akong pakialam kung may slide kayo o wala. Pupunta kayo doon, Pastor. Nandun po ako sa ganitong lugar. Kasi tinawag po ako ng Diyos doon. Magsama-sama po tayo. Walang isnaban sa ministry. Diba? Walang palakihan sa ministry. Walang payabangan sa misyon. Ang lahat lang yan ay biyaya po ng Diyos sa atin. Yun po ating pasalamatan sa Panginoon. Tumayo po tayo lahat, tayo manalangin sa Panginoon.